Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong likod, ang inyong lingkod dito po sa Tambay, mga kabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon. Maingatan po tayo, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin itong si Kaayo. Kaayo, mga tambay. Itong si Senadora Risa Hontiveros po, mga tambay, nagpunta na po sa NBI para po magsampa ng kaso dito po sa sinasabi niyang mga nagpapakalat at lalong-lalo po sa ginawa po ni alias Rene, ni Michael Maurilio, mga tambay. Nagsampa po siya ng kaso ng cyber libel, mga tambay. At kasama rin po ang mga vlogger. May mga vlogger pong sinampahan at meron din pong dati pong nasa journalist, mga tambay, ay sinampahan din, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita. Ibang klase po. Si 1 million, di umano. Among inihain ni Senator Hontiveros laban kina Maurilio. Cyber libel ang angkop na ireklamo. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, batay na rin sa payo ng kanyang mga abogado. Paliwanag ni Senador Hontiveros, lagi siyang bukas sa puna sa mga kritisismo, ngunit hindi ito papayag sa mga mapanganib na pagsisinungaling. Lalo na anya na ang tinarget ay hindi lang siya, kundi maging ang mga testigo, mga staff ng mambabatas at ng Senado. Bunsod nito, kasama ang kanyang mga abogado ay personal na nagtungo ang senadora sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw. Inihain ito ang reklamo laban sa 12 individual. Pangunahin na dito ay para hilingin ang investigasyon sa inilabas na video ni Michael Maurilio na nagpakilalang alias Rene nang tumestigo ito sa pagdinig ng Senado noong Pebrero 2024. Gayun din ang mga nasa likod ng gumawa at nagpalabas ng video na ayon sa mambabatas ay 2 video na ang lumabas. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring umaamin, wala pa ring nag-aangkin. Bukod dito, hiniling rin ni Senador Hontiveros na sa pamamagitan ng reklamong inihain niya sa NBI ay imbestigahan rin ang mga vlogger na pinamumudmod anya at dinadagdagan ng mga kasinungalingan ang mga video ni Maurilio. Kabilang sa mga vlogger na inireklamo ng Senadora sa NBI ay sina Crisette Shu, Jay Sonza, Sasa Son, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay at iba pa. Ayon kay Senador Hontiveros ay simula pa lang ang hakbang na ito at aalamin pa nila kung sino-sino at ano yung mga dapat na kaso na ihain laban sa kanila. Yan muna ang late. Yan mga tambay, puting-puti po ang suot ni Kaayo Mga tambay, hindi nyo napansin, puting-puti, ang linis. Walang bahid anumang kasalanan. Puting-puti po ang suot ni Kaayo, mga tambay. Plain white. Ibang klase. Yan po ang dapat imbestigahan sa Senado. Yan kailangan po sampahan ng ethics yan sa Senado. Ethics complaint po, mga tambay. Dahil po pera po ng gobyerno, pera po yata ng taong bayan ang ginagamit po yata ng senadora. Kung ito po ay totoo. Sa dami po ng pinasabog ni alias Rene, na si Michael Maurilio. Napakarami niya pong pinasabog. Napakarami pong sangkot. Mga tambay, talagang tahasan niya pong sinabi ang mga sangkot dito. Mga kababayan, di po ba? Dawit po lahat. Pati po ang bagong PNP chief na si Torre, dinawit niya po. Pati po ang isa sa sekretary ng Pangulong Marcos, di ba? Si Lagdameo, nadawit din po dyan. Hindi po ba? At napakarami pang iba, mga kababayan. Sabwatan daw po. Ibang klase. Pati ang Malacanang, dinawit na po. Magkakasabwat daw po sila, di umano. Ayon po yan kay Michael Maurilio, alias Rene.
mga kababayan. At napakarami pong binunyag ni alias Rene. Pati po ang mga ibang tumitistigo po. Marami po. Pati po ang ibang tumitistigo raw po sa ICC ay napagkikita niya dahil magkakasama raw po sila sa condominium. Condominium pa ng senadora. Mga babae, ibang klase po. Puro pera po ang pinairal daw po. Ayon kay alias Rene. Puro pera. Malalaking pera po. Pati po ang mga allowances nila. Ibang klase po. Iba pa ang allowances, iba pa ang binibigay pag ikaw ay tumatayo na at nagsisinungaling ka daw sa mga hearing para ikaw ay sabing ikaw ay witness. At puwera pa yung kontrata. Yung sinasabing talent fee. Talent fee. Sanay na sanay po para pong itong producer po at kumukuha po ng mga binabayaran. Di po ba gano'n ang mga producer? Kumukuha po ng binabayarang artista. Kumukuha po ng binabayarang mga sinasabing kontrabida. At kumukuha rin po ng mga extra. Si Senadora Risa Hontiveros, ano naman kaya ang kinukuha nito di umano? Kumukuha po na ng fake testigo. parang producer, ang gamit pa yata ay pera ng taong bayan. Nagtatanong lang si Kamanong, mga kabayan. Ayan po, para po maging totoo na malinis po yata na lumalabas at walang bahid na anomalya na ginawa si Senadora Risa Hontiveros, ay talagang lumalabas po ang pinakasinungaling at hindi nagsasabi ng totoo ay si Michael Maurilio. Dahil po, una-una, nagsuot po siya ng puting-puti. Para po siyang anghel. At para po siyang kalapate na puti. Hindi po ba? Kaya lang po mga kabayan, hindi po lahat na nagsusuot ng puti, mga kabayan, ay anghel. Malinis. Dahil po ang demonyo ay nagsusuot din po ng puti. Nagpapakunwari din pong mabuti at malinis ang demonyo. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong dahil yan po ay nakasulat po sa banal na kasulatan. Kahit ang demonyo, kahit si Satanas ay nagpapakunwari pong malinis at banal. Di po ba? At nagsusuot din po ng puti si Satanas saka ang demonyo para po sila'y magpakunwari na sila po ay malinis at hindi nagsasabi hindi nagsisinungaling. Yan po ay nasa Bible. Hindi po ba mga kabayan? Kaya po nagulat po si nagulat po ang inyong lingkod at puting-puti po ang suot ng senadora para po magsampa po ng cyber libel sa NBI. Senadora, napakarami mo pa idinawit Pati po mga vlogger, may abogado pa, may dati pang broadcaster. Isinampahan po ng cyber libel din po, cyber libel ang broadcaster, ang dating broadcaster na si Jason Sa. Ang abogado po na si Attorney Trixie Cruz Angeles. At si Crisette Chu. At siyempre po si Sas Sasot. Si Sas Sasot, mga tamay, Rogandos. At siyempre po si Banat Bay. At marami pa raw po mga vlogger na sasampahan ng cyber libel. Hindi po narinig ni Kamanong ang kanyang pangalan na nabanggit po sa balita. Ibang klase ito si Risa Hontiveros. Dapat nga ikaw ang imbestigahan dahil ikaw ang may kakayahan na gumawa at magbayad. Hindi po ba? Kaya dapat po dito, imbestigahan po talaga ng Senado ito. Talaga kasi lalabas po kasi ang katotohanan nito. Pag ito po inimbestigahan po sa Senado, ito pong si alias Rene, si Michael Maurilio. Pagka po ito inimbestigahan, ngayon po kasi mga kababayan, nahandyan na po yung mga bagong senador.
Katulad po nila Senador Marcoleta. Di po ba? Pwede po mag-imbestiga yan. Isa pong abogado yan. Kaya niya po cross-examination. Di po ba? Kaya niyan tanungin at kunin at tingnan ang mga ebidensyang hawak ni Michael Maurilio alias Rene. Kaya pong tingnan. Tingnan at malaman, alam po yan ng mga senador, lalo ng mga abogado, katulad po ni Marcoleta, Senador Marcoleta. Malalaman niya po yan kung nagsisinungaling po at nagsasabi naman ng totoo si alias Rene. Hindi po ba kaayo? Senadora Kaayo. Kaayo! Pambihira ka, oh. Ito pong, yan po, hindi basta, yan po napakaganda nga rin po yan sa isang banda na nagsampa po siya ng kaso sa NBI, mga kababayan. Dahil kailangan po yan. Ang ganda po nga yan, isampa na rin po sa korte para maglabasan ng ebidensya. Dahil ito pong si alias Rene, mga kababayan, hindi po maglalakas loob ito na magsabi ng katotohanan kung wala rin pong hawak na ebidensya ito. At sa dami po ng kanyang pinasabog sa kanyang mga in-upload na video, talagang tinitiyak po ni alias Rene na may hawak siya ebidensya dahil napakarami niyang pinatotoo doon, pati po mga condominium, pati po ang 1 milyon na pabuya, at pati po yung mga allowance. Di ba? 12,000 pa yata ang sinasabing bigayan. At libre lahat. Libre lahat, mga tambay. At nakakondo pa sila, air condition. Nakita mo po yon? Kaya po bang gawin yan ng isang alias Rene? Mga kabayan, yung ganito pong sitwasyon para tumayo kang testigo? Sino po makakagawa nito? Yung ganito pong sitwasyon. Di po ba yung makapangyarihan? Yung may pera? Yung may posisyon? Dahil kailangan yatang gamitin sa politika si alias Rene. Hindi kaya? Dahil may pinababagsak sila. Dahil yung sinabi po ni alias Rene, damay-damay na po silang lahat. Kaya pala nagtataka rin si Kamanong. Hindi po ba kayo nagtataka? Kaya po pala nananahimik ang Senadora Risa Hontiveros sa isang damukal na issue ng korupsyon ng gobyerno. Kaalyado po pala niya. Pero siya po ay lagi pong sinasabi ni Kaayo ay siya po ay oposisyon. Oposisyon po siya. Kahit po sa Senado, oposisyon po siya. Pero, mga kabayan, ngayon po, wala po oposisyon ngayon. Kahit po siya, hindi po siya oposisyon ngayon. Wala po siyang pinapuputok at hindi niya po binabanata ng issue ng mga korupsyon ng pamahalaan po ngayon. Kaya pala hindi niya babanatan. Kakampi pala niya ngayon. Ayon po yan kay Rene, kay alias Rene. Magkakasabwat po pala. Lalong-lalo sa ginawa daw po kay Kibuloy, kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Natakot nga lang daw po siya na idamay si General Bato o si Senator Bato. Dahil po, cross-examination po siya sa Senado. At mabibisto siya ni Senator Bato na siya'y nagsisinungaling. Kaya hindi na po niya dinamay si Senator Bato at si Senator Go. Dahil mga senador at siya'y tatanungin. Nakita niyo po yung scripted, mga kabayan. Totoo kaya ito, Senador Risa Hontiveros? Mga kabayan, ibang klase po kayo, Senador. Dadaanin nyo lang kami sa damit na puting-puti. Tapos dadaanin nyo lang ang taong bayan na ipapakita nyo na kayo nagsampa ng cyber libel sa NBI para po sabihin na totoo at kayo po ang lumalabas na sinisiraan ang inyong opisina, ang Senado at ang institusyon ng Senado. Unbelievable. Pambihira. Kayo nga itong napakaraming issue ng korupsyon. Hindi po ba? Kayo rin po mismo. Suot-suot nyo puti. Napakarami rin nyo pong issue ng korupsyon. Hindi po ba? Meron pa kayong issue ng korupsyon? Hindi po ba? Sa PhilHealth,
Billion-billion din po ang issue nyo riyan. Hindi po ba? At may issue rin po yata kayo sa Pogo. Hindi po ba? At may issue rin po yata kayo, nangungumisyon kayo sa gobyerno. Di po ba? Pinaputok din po ni Senadora Cynthia Villar yan eh. Na nangungumisyon daw po, lalo-lalo po sa mga housing. May commission daw po yan. Ayon kay Senadora. Puro pera po issue nyo ah. Di po ba? Puro issue. Isang damukal na pera. Sino po may kakayahan ngayong magbayad ng mga testigo para dito sa pamumulitika at pagpapabagsak yata? Di po ba? At sino po ang may kakayahan? At sino po ang napakatindi po ng sinasabing galit yata sa mga Duterte at sa sumusuporta sa Duterte? Sino kaya ang matindi ang galit? Sinong politiko kaya? Si alias Rene kaya? Ang galit na galit sa Kibuloy, galit na galit sa Duterte at galit na galit sa Vice President? Sino kaya? Sino kaya ang galit na galit? At talagang matagal na nagpapaka-oposisyon sa mga Duterte. Si alias Rene kaya? O si Senadora Kaayo? Di umano? Di po ba? At sino po ba nagpapabagsak sa Vice President? Mga kabayan. Hindi po ba yung grupo rin ni Kaayo na itong grupo ng Makabayang Black? Hindi po ba? Di po ba grupo nila? Grupo nila Dilima di umano? At grupo din yata ni Kaayo. May kasama pa mga pare at madre. Di po ba? Kaya diyan po, napakasarap po imbestigahan ito. Mga kabayan, kung sino po ang talagang may malaking interes para pabagsakin ng mga Duterte at Vice President at si Kibuloy. Hindi po ba? At meron pa pong testigo lang lumalabas, hindi lang naman po si alias Rene. May mga sumusunod pa na nagpapatotoo na talagang po sila'y sinuhulan para maging testigo. Sinuhulan daw po na napakalaking pera, milyon. Kaayo! Kaya sana po ito pong pagpasok ng 20 Congress ay magkaroon po yan ng investigasyon. At masampahan po yan na reklamo dyan po sa ethic, dyan po sa Senado. At pangunahan po sana yan ni Attorney Marcoleta, ni Senador Marcoleta na isang abogado. Pangunahan po sana ang investigasyon. At syempre po, kasama rin po dyan sila Bato, Senator Bato at Senator Go. Mga kabayan, dyan po sa investigasyon. Kailangan po imbestigahan po yan. Napakatindi pong akusasyon yan na nanggagaling mismo sa mambabatas. Mga kabayan, ang gumagawa po ng anomalya. Ginagamit pa ang pera ng bayan para lang po dito sa sariling interest nila. Di po ba? Dapat po yan ay makulong. Yan po ang dapat imbestigahan at makulong, maparusahan. Di po ba? Grabe po yan. Pamumulitika, gagamitin mo ang pera ng taong bayan. At dapat din po mai-audit yan. Dapat po i-audit na ang pondo na hinahawakan ni Senadora Risa Hontiveros. Mga kababayan, para po malaman ng taong bayan kung saan at kung ano ang mga proyekto na binibigay po natin sa kanya na pondo na hinahawakan niya. At malaman din po natin kung gaano po kalaki ang pondo ng isang senador na si Senator Kaayo. Di po ba? Kailangan po natin malaman yan. Para po malaman natin, mga kabayan, mai-audit po na meron po ba talaga siyang napakalaking halaga at kung ano po ang pinagagamitan ng kanyang pondo, ng kanyang opisina, itong si Senador Makaayo o Kaayo Risa Hontiveros. Dahil napakadalas pong magsalita ng Kaayo yata. Kaayo! Hindi po ba? Yan po ang dapat pong tutukan, mga kabayan. At kailangan po yan imbestigahan at syempre po imbestigahan din po ang pondo, ang budget na hinahawakan po ni Senadora Risa Hontiveros. Napaka-importante po yan. At malaman po ng taong bayan ang mga proyektong ginagawa niyan
Pati po ang confidential fund yan. Ang confidential intel fund po ng isang senadora, Risa Hontiveros, ay kailangan din po natin malaman kung saan niya po ginagamit ang kanyang intelligent at confidential fund, mga kababayan. Di po ba? Diyan po lalabas ang totoo. Kung magkano ang budget mo, kung saan mo dinadala ang budget mo, at kailangan din po nating hanapan ng resibo yan. Yung kanyang mga proyekto, mga kababayan. Di po ba? Kailangan natin silipin dahil pera natin yan. Sana po, masilip din po ang pondo ni Risa Hontiveros sa mahabang panahon. Kasi po, sarado po ang mga libro niyan. Sarado po sa taong bayan ang libro ng mga senador at libro ng mga congressman. Lalo-lalo ang libro ng Senate President at ng House Speaker ng House of Representatives. Sarado po mga libro niyan sa taong bayan. Hindi po natin alam ang perang napupunta sa kanilang mga opisina. Hindi po ba? Kaya nga po kayang-kaya nilang gawin ito eh. Hindi ba? Pwede nilang gawin na magbayad ng tanim testigo. Hindi po ba? Kaya dapat po talaga imbestigahan ito mga kababayan. Bakit po? Hindi lang po si alias Rene Michael Maurilio ang hinahawakan daw po na mga testigo ni Senadora Kaayo Risa Hontiveros. Marami pa raw po. Pati yung mga testigo, nakita niya. Mga tumatayong testigo sa ICC. Nakita niya po, nakausap niya ayon sa kanya. Kaya kailangan po itong malalim na investigasyon. Mga kababayan, pangunahan po sana ito ng mga abogado na katulad ni Senator Marcoleta. Para po lumabas ang katotohanan. At lumabas din po ang katotohanan yung nasa ICC, yung mga testigo riyan. How much kaya? Dahil sa laki po ng nakukuha yatang pondo, budget ng isang senadora, Kaayo Risa Hontiveros. Nagagamit kaya ito sa pamumulitika, mga kababayan? Kaya? Di umano? Para po sa pagpapabagsak dahil may sarili rin pong interes ito. Di po ba? Matagal na po ito. Yata na nagpaplanong maging presidente rin. Katulad po na isang tambaluslos na tinatawag ng Vice President. At nag-aambisyon din yata ito maging Vice President sa mga darating na panahon. Hindi kaya? At kailangan po nilang pabagsakin ang hindi nila kayang talunin, ang pamilya na hindi nila kayang talunin. Kaya kaya nilang gawin, magbayad, magtanim ng mga testigo at bayaran ito di umano. Sino kaya ang merong intensyon para manira, mga kabayan? Sino kaya ang may kakayahan at kayang magbayad para manira at magpabagsak? Di po ba? Nakita po natin, isang tao pa lang na nagpatotoo at marami pong kasunod dyan. Meron na pong sumusunod. Si alias Rene, napakarami na pong ibinunyag. Napakalalaking tao po. Hanggang sa palasyo, meron siyang binanggit. Pati mga general. Hindi po ba? At marami pa, mga kababayan. Kaya kailangan po, ingatan po ito. Ingatan po kung sino man po ang nangangalaga dito kay alias Rene, kay Michael Maurilio. Kailangan po ito, ingatan. Napakarami pong nalalaman ito. Lalong-lalo po rito sa babaeng nakaputi. Yung napakalinis po ng damit. Walang mancha. Napakaputi po. Marami pong nalalaman. At yan po, mga kabayan. Matagal po yan. Tatagal po yung kaso na yan. Sana po, hindi po ito malagay sa alanganin ito si Michael Maurilio, mga kabayan. Sana po pangalagaan ito. Kasi, pag napalitan na po ang administrasyon at ito pong mga nagsabwatan ay wala na kapangyarihan, yung binanggit po ni Michael Maurilio, pag wala na po sa kapangyarihan nito, dahil ngayon po sabwatan po pala sila ayon kay Michael Maurilio, nagsabwatan itong mga nasa gobyerno, may mga kapangyarihan ito. Pag ito po ay wala na sa kapangyarihan, mga kababayan, napakasarap po ng investigasyon dahil wala na pong kapangyarihan itong mga tao na ito.
Hindi po ba? Kaya kailangan po protektahan po ito, mga kabayan, hanggat maaari. Para hindi po manganib ang buhay. Dahil nakakatakot po kasi. Kung ang tao yung tao na pinagbintangan mo na nagbabayad sa iyo ay nakakulay puti. Nakakatakot po yan. Pagka lagi nakakulay puti ang inaakusahan mo. Dahil yung sinabi ko po nga, mga kababayan, ang Satanas, si Satanas at ang demonyo ay nagsusuot din po ng kulay puti. Nagpapakaputi po, nagpapakabanal din po ang demonyo at si Satanas. Kaya po nakakatakot. Lalo-lalo po yung mga politiko, mga kabayan, na napakaraming issue, pati korupsyon, tapos nagsusuot po ng kulay puti at nagmamalinis, di umano. Nakakatakot po yan. Diyan po natatakot si Kamanong sa mga ganyan. Takot po ako sa ganyan. Mga kabayan, bakit? Nagsusuot ng kulay puti kasi po ang demonyo at si Satanas nagsusuot din po ng puti at nagpapakaputi po. Hindi po ba? Para lang po siya maging mabuti at malinlang, nililing niya. Nagbabalat kayo siya sa tao. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay at good luck na lang po kay Senadora Kaayo. At syempre po, napakarami niya po sinampahan ng cyber libel. Yun nga po nabanggit natin, si Crisette Chu, Sasasot Rogandos, si Atty. Trixie, at si Jay Sonsa, at si Banat Bay, mga tambay. At marami pa raw iba yan. Hintayin po natin yung maraming iba. At good luck na lang sa'yo, Kaayo. Pag hindi ka nagtagumpay, yari ka, Kaayo. Pag hindi ka nagtagumpay ngayon sa iyong mga pinagagawa at sa iyong mga sinasabing depensa, at yung sinasabi mo, mga kabayan, at kung tatanungin naman po mga Pilipino, Kaayo, sa tingin mo, Kaayo, makakuha ka ng malaking suporta sa mga Pilipino ngayon? Sa dami ng issue mo, Kaayo. Nagmamalinis ngayon ang si Kaayo, mga kabayan. Nagmamalinis po ang senadora, mga kabayan. At ginagamit po ang gobyerno. At ginagamit po yata NBI, mga kababayan. At ginagamit din po ang cyber libel. Unbelievable. Good luck na lang sa iyo. Excuse me po. Good luck na lang sa iyo, Kaayo. Good luck na lang po sa dami na hinahawakan mong pera, mga kababayan. Dapat masuri ka at kailangan ma-audit ka. May resibo. Hindi lang ang tinututukan nyo ang Vice President. Dapat panahon na. Panahon din. Sabi nga po natin madalas, di ba? Ang gulong ay bilog, ang mundo ay bilog. Mga kababayan, ngayon, nasa kapangyarihan ka pa at suportado ka pala. Yung dati mong sinusuka, Kaayo. Nagtatanong lang si Kamanong. Yung dati nyong sinusuka na pamilya Marcos, galit na galit kayo dahil napakarami itong biktima, lalong-lalo na nung panahon ng tatay niya. Human rights. Napakarami daw po ginurgor at ninakaw pa. Galit na galit ang grupo nito nung araw. Si Risa Hontiveros. Galit na galit. Pero ngayon, kasangga pala niya. Kaalyado pala. Kaya nga sinasabi natin madalas, mga kababayan, yung gumagawa lang po ng ganitong klase, yung mga isinuka mo na, kinakain mo pa. Ano po ang gumagawa niyan? Hindi po ba aso? Saka baboy? Walang mga paninindigan. Di po ba? Dahil alam po natin, itong grupo nito, nila Risa Hontiveros, di umano. How many long years na? Di ba? Kritiko ito ng mga Marcos. Di po ba? Pero ngayon, kaalyado na pala. Bakit kaya? Dahil sa pera? At dahil sa politika? Ambisyon? Kaya yung mga isinuka mo na, nilalamon mo pa. Yan. Hindi po ba? Muli po mga tambay, maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada,
Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Silona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Jem Aris ng United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Annie Jo. Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta. Wills Bubbles 5697. Rosalina RK. Team 888. Michelle Yamaguchi Vlog at si Norma Garcia. Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po sa inyong biyaya at ingat-ingat po at maingatan po kayo lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, mga kaayo, mga kabayan, tanging hiling ko po mga kabayan, humihiling po ang inyong kabayan na pagsama-samahan po natin at magsama-sama po tayo na magbigay po ng panalangin at dasal na maprotektahan po at na mailayo po sa kapahamakan ng pamilya Duterte. Ang Vice President at lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na mabigyan pa po siya lalo ng buhay at kalakasan at mahabang buhay at makasama pa po natin ng matagal at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa ating mga dasal, mga kababayan. Maraming salamat po mga kaayo. Thank you po. Hintayin na lang po natin ang gagawing mga investigasyon po, lalo po ng mga senador sa 20 Congress. Sana po pangunahan po ni Senator Marcoleta yan, mga kababayan. Maraming salamat po mga kaayo. Ingat-ingat po tayo mga kababayan. Paalam.